1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. Happy Saturday sa inyong lahat. So last night nga, naganap na ang preliminary competition ng Miss Universe Thailand na talaga naman ang masasabi ko, ang bongga-bongga ng kanilang preliminary competition. Gusto ko yung entablado, sobrang haba ng runway nila. Siguro mga 100 meters na ganun kalayo, di ba? So doon pa lang talaga masasabi ko, grabe ang Thailand magpasabog. Sobrang panalo talaga. Alam mo yung nanonood ka, ang lapit lang ng kandidata sa'yo. Kitang-kita mo yung mukha, kitang-kita mo yung orahan, kitang-kita mo yung makeup nila, yung eyeshadow nila. Ganon kalapit ang kandidata. At saka hindi lang yon, talaga yung lightings nila ay talagang winner. Sobrang panalo. Kaya lang, masasabi ko din na medyo maraming maganda, but meron din talagang ang hihina din talaga ng yung capacity level ba nung kandidata na yung kumpiyansa na tinatawag. So ilan-ilan lang talaga yung may confident na gano'n na parang feeling ko ay eto mananalo to. But ngayon, maraming magaganda, to be honest. Kung ganda ang pag-uusapan, madami. Pero yung sasabihin mo, ay eto pwede to sa Miss Universe, ilan-ilan lang. So isa na nga dyan si Oppo, ang Bangkok, na masasabi ko na talaga naman, oy, palaban ng Bangkok ngayon ha. At tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe kapag nanalo siya. Kung siya ang mananalo. Kasi si Oppo parang feeling ko, pwedeng maging Miss Cosmo, pwedeng maging Miss Universe. Depende. Si Phuket din, ako talaga si Phuket ang matindi niyang kalaban. At talagang masasabi ko, oh my gosh, talagang umaariba din ng bonggang-bongga ang pambato ng Phuket dito sa competition ng Miss Universe Thailand. So, tingnan natin kung isa sa kanila ang magwawagi. Kasi sila yung front runner. Tapos yung plus size beauty nila, ay nako, palaban yung galing nyo sa entablado. Kaya sabi ko, ay may laban dito. Makakapasok to sa semifinal. So, tingnan natin. So, I'm so excited. Syempre, sa mga kandidata nila, kung sino nga ba ang tatanghaling bago Miss Universe Thailand. O, yan. So, marami naman sila mga kandidata na talagang masasabi natin ay pwede talagang manalo or pwede maka-eksena sa Miss Universe. Are you excited? Ako, sobrang excited ako. Malaman natin kung sino yung mananalo dyan. At ito na nga, syempre, mga intriga na talaga namang masasabi natin, oh my gosh, kaabang-abang lagi ang ating mga chika update. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa una natin chika, Michelle Arceo, lalaban kaya ng Miss Grand Philippines. So ngayon, nag-open ang application ng Miss Grand Philippines. Inaasahan natin na si Michelle Arceo ay magbabalik sa mundo ng pageantry at magkukumpit nga sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Actually, si Michelle Arceo, sabi nung nanay niya nung una, lalaban. May planong lumaban si Michelle Arceo, pero hindi pa ngayong taon na to. Baka daw sa susunod pa. So yon, hindi na muna this time. Ako, para sa akin, okay lang yan. Siguro kailangan lang din talaga ni Michelle Arceo na maghanda para sa kanyang pag-prepare dito sa sa Miss Grand Thailand, Miss Grand Philippines. And then, tingnan natin, abangan natin kung ano ang plano ni Michelle Arceo. Pwede din kasi siya magbinibining Pilipinas, pwede din naman siya mag-Miss Grand Philippines. Ako, to be honest ha, gusto ko lumaban si Michelle Arceo sa Miss Grand Philippines kasi talaga yung beauty niya talaga, sabi ko sa'yo, kakabugto sa Miss Grand. Marunong kumanta, tapos magaling ang performance, magaling sa entablado, magaling ang styling, o so ano pa, magaling ang communication skills. So kaya niyang manalo, potential na makoronahan talaga ang Michelle Arceo kung lalaban uli ito ng Miss Grand Philippines. Sana. Ako, para sa akin, gusto ko
Anyway, so good luck kay Michelle Arceo, and then tignan natin kung makikipagkabugan nga ba sa entablado. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Supranational hindi man lang na-achieve ang beauty ng mga reigning queen na katulad ng Miss World. Yung beauty daw ng Miss World. To be honest, ang reyna ng supranational ngayon, pinili nila Asia. So, ayun nga, marami nga nagsasabi na ang ganda daw ng Miss World, ang ganda daw ng dating Miss Supranational, tapos yung Supranational ngayon ay hindi naman ganun kagandahan. Ako, to be honest, ako para sa akin, okay lang yan, wala namang problema. Paano kung si Philippines ang nanalo, sasabihin nila, hindi rin naman maganda. So, ako, para sa akin, basta Asia, okay yan. Basta wag lang lalaitin yung ibang Asian candidates, lalo na sa Southeast Asia. Kasi yung iba kasi mga vlogger kung makalait naman kay Miss Philippines, wagas. Sana naman hindi ganon para hindi din nila lait yung mga reyna nila. Ako para sa akin, maganda naman si Miss Indonesia at yung ganda niya hindi nga lang kasing ganda ni Miss World, di ba? So yun. So syempre si Miss World, iba yung beauty. Ngayon, ilaban na lang yan ni Miss Indonesia. Sige lang, go. Total naputungan naman na siya ng corona ng supranational. Di ituloy-tuloy na lang. Magre-reklamo pa ba tayo? Di ba? So, yan. So, ako para sa akin, ay carry lang, laban lang, di ba? Kasi hindi naman din natin alam. But naniniwala naman ako na may ganda din naman. O, di ba? May ganda din naman ang ating bagong reyna ng supranational. Hindi nga lang kasing ganda ni Miss World. Pero may ganda din naman siya. Maganda kaya mga Asian beauty. Ako para sa akin, mas gusto ko yung mga Asian beauty more than sa European at Latinas. To be honest ha. Kahit sa lalaki, mas parang mas yummy na ang mga Asian more than doon sa mga Latino. Syempre, experience good. Di ba? So, yan. Anyway, so good luck sa bagong reyna na supranational. Huwag naman natin masyadong laitin at di ba? Kasi syempre, kapwa natin Asia yan at kapitbahay natin. Mahalin natin. Di ba? So, laban lang, Miss Supranational. At ito, breaking prototype. Sabing ganon, Mama Sam, nakita mo ba na parang ang nilalaban natin ngayon sa Miss International ay hindi na barbihan ang beauty. Ayun nga, kumbaga, binirate na natin yung prototype na sinasabi na dapat kapag Miss International ka, dapat barbihan yung itsura mo, dapat mukha kandal, ganon. Ngayon daw kasi yung mga ilalaban natin sa Miss International ay talagang kakaiba daw ang beauty. Kung Barbie naman sila, di Black Barbie, ganon. Di ba? Moreno Barbie, hindi pa pwedeng ganon. Maganda kaya mga pambato natin sa Miss International. Ako para sa akin very Filipina beauty ang nakikita ko sa kanila. Imaginein mo, itong si Angelica Lopez na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, Pinay na Pinay ang dating. At I love her. I love the way kung paano niya ipiniresent yung sarili niya, yung confidence level na meron siya ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, talagang winner para sa akin. Sobrang masasabi ko na may laban si Angelica Lopez sa Miss International kasi yung pagkatao niya talaga, yung siya, di ba? Kasi yun talaga yung hahanapin mo sa kanya, yung siya talaga, di ba? Kaya sabi ko, ay may laban to. And then, tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa entablado ng Miss International. Naniniwala naman ako na makakasabay naman talaga to ng bongga-bongga. And then, yung bago naman natin Miss International na ilalaban sa 2025, nakikita ko naman si Mirna Isguera ay palaban din. Kung kumpiyansa ang pag-uusapan, magkasin level sila ni Angelica Lopez na pareha silang kumpiyansa. Na alam mo yon na parang wala silang kinakatakutan kahit gaano pa kaganda ang mga kalaban nila. Itong mga kandidatang to, napatunayan lang nila na talagang malakas sila at may kumpiyansa sila sa sarili nila. Kasi natalo nila yung mga magagandang kandidata dito. Diyos ko, ang dami-dami magagandang kandidata sa binibining Pilipinas na mga mistisa, na mga barbihan ng beauty, pero niligwak nila yan. So, ito lang nagpapatunay na talagang malakas talaga ang beauty na meron sila. At asahan mo yan sa Miss International na
kakabog yan. So, isa na natin i-example si Angelica Lopez kung saan ba mararating yung beauty niya dito sa Miss International. Abangan mo yan sa November. Di ba? Kaya good luck sa dalawa nating Binibining International, and then tignan natin kung ano ang ipapakita nila sa sa Miss International. So, I'm so excited talaga. And then, next chika, Grisna Gravides. Mama, something tingin mo, kakabog ba sa Miss World Philippines? Malapit na nga ang coronation night ng Miss World Philippines sa taon magaganap na next week. This coming week, yes, at talaga namang kaabang-abang ang beauty ni Grisna Gravides para sa laban niya dito sa Miss World Philippines. Tingin mo siya na kaya ang tatanghaling ng next na Miss World ng ating bansa? Ay nako, hindi ko masabi yan. Kasi maraming mga kandidata talaga na kumakabog. Marami talagang kandidata na nakikipagpukpukan. Isa dito sa matinding ang kalaban dito ay si Jasmine Omay, si Bianca Tapia, si Rihanna Pangindian, at marami pang iba. So, depende na lang yan talaga sa laro o depende na lang yan sa destiny ni Grisna Gravides. Ako naniniwala naman ako na kakabog naman kung kabugan ng pag-uusapan ay kayang kumabog ni Grisna. Pero depende na lang yan sa laro niya sa Miss World, kung siya ba ang napipisel ng organization, kung ang ipinakita ba niya ay talaga namang natutuwa sa kanya yung organization. Hindi kasi natin masabi yan for now, but naniniwala naman ako na kakabog naman yung beauty na meron siya. So, abangan na lang natin at tingnan natin kung ano ang ipapakita niya pang eksena sa Miss World Philippines. So, good luck na lang kay Grisna Gravides, and hangad ko na sana may uwi niya ang corona ng Miss World Philippines para sa kanyang laban dito. So, syempre, supportado ko yan si Grisna Gravides at naniniwala ako sa kakayahan na meron siya. Kaya, laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Mama J, bagong National Director ng Miss Universe. Maraming nagsasabi na yung mga gusto na lang daw ni Mama J ang makokoronahan dyan sa Miss World, sa Miss Universe Philippines. To be honest, ako bilang isang national director, I think happy ako para kay Mama J kasi isa to sa mga achievement niya sa buhay. And then of course, I will support yung tao na alam mo yun na nagngangarap ka na maabot to at naabot mo, sobrang happy ako doon. Kaysa naman yung alam mo yon, yung pagsabihan pa natin na kung ano-ano yung tao, hindi naman to overnight niyang kinuha yung pangarap niya na to. Narating niya to dahil sa sikap niya, dahil sa pagtsatsaga niya, at dahil sa kagustuhan niya, di ba? So, yon. So, ako naniniwala naman ako na magiging patas ang laban niya pagdating sa mga kandidata dito sa lalaban sa Miss Universe Philippines. So, naniniwala ako na, totoo, kung sino yung magugustuhan mo naman talaga dyan, yan naman talaga ang mananalo. Kasi, alam mo, sa totoo lang ako kapag ang isang kandidata, halimbawa, sumali ka dito, tapos nagustuhan kita, bilang organization o bilang national director, ikaw yung gusto kong manalo, ikaw yung ipapanalo ko. Kasi, lalo na kung nakikita ko naman talaga na umaarangkada, di ba? So, dapat lang patunayan ng girls na talagang kagusto-gusto siya. Kasi, mahirap naman yung ganitong laban, Halimbawa, lumalaban si girl, tapos talaga nakikita na ng tao na siya talaga yung deserve na manalo, tapos hindi siya nagustuhan, tapos hindi siya gusto na organization, hindi siya pinanalo. So, yun. Pero, I think hindi naman ganun si Mama J. I think si Mama J ay patas naman siya. So, magugustuhan kaya because sa ipinapakita mo. Ngayon, kung magpapakitang gilas ka talaga at talagang makikita niya na kadapat-dapat ka, ilalagay ka niya dyan at ipapanalo ka niya. So, yun lang yun. Huwag natin masyadong bigyan ng kahulugan na kung ano-ano pang mga Doon naman sa nagsasabi na, mukhang parang mga taga-aces and queens lang ang mananalo dito. I don't think so. I think mananalo din ang kahit anong camp. At ngayon, wala namang camp ang Miss Universe. Kumbaga, ang Miss Universe Philippines natin ay bi-regional. So, laban lang. Kung talagang malakas ang kandidata, mag-shine yan at makikita natin yan sa laban niya. So, doon naman sa nagsasabi na ako, naging puppet lang dito si Shamsi Supsup. I don't think so naman na naging puppet lang si Shamsi Supsup dito. Kasi, parang, ang feeling ko naman, si Shamsi, talagang willingness niya na
sumuporta. Dahil she is a Miss Universe Philippines, so supportado niya ang Miss Universe Philippines kasi galing siya sa produktong yon. Kaya lang binibining Pilipinas under. Ngayon, so syempre may mga business din naman si Shamsi, may mga inaatupag din naman si Shamsi sa buhay, may mga anak din naman. Kaya parang feeling ko, talagang doon muna siya magfo-focus. At kasi naman mag-focus nga siya dyan. At tapos yung mga anak niya, mas kailangan. So hintayin natin kung ano yung announcement nila, kung ano ang press con nila dito, kung bakit sila umalis, kung bakit sila, eto na ang pumalit. So, for sure naman magsasalita sila. So, yun na lang yung abangan natin. But for now, yung mga agam-agam natin, medyo tanggalin natin yan para alam mo maging positibo dapat ang pananaw natin at magtiwala tayo. Si Mama J marami na rin naman na ipanalong mga queens, and then I think bilang queen maker, malaki yung tiwala ko sa kanya at naniniwala ako na magagawa niya to ng bonggang-bongga. Sabi nga doon sa tinanong ko kagabi anong masasabi niya, kaysa naman mapunta pa to sa iba at magsisimula na naman tapos mababaliwala na. So at least si Mama J alam niya kung ano ang gagawin niya. So ayun yung importante. Kaya para sa akin, laban lang. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.